Hi guys! Sasagutin ko lang to dito, no? May nag-comment sa video ko at ang sabi niya, hello po, ask ko lang po ma'am, hindi po ba salbahi ang mga turkeys na amo? Yun galing kay Christine Mal. Hi sis, thank you for your question. Guys, itong isasagot ko, sa experience ko lang din. So dito sa Turkey, siguro kung nasa 4 years na rin ako bilang nani dito. So siguro kung hindi naman din mabait yung amo ko, hindi rin ako magtatagal. Yes, pareho silang mabait. Pero guys, para sa akin, mas mabait yung mga lalaki na mga turkeys. Alam mo kung bakit? For example na lang ako experience ko to For example, magkasakit ka. Alam nilang masama yung pakiramdam mo. Yung lalaki talaga nang sabi na, uminom ka na ba ng gamot? May vitamins, uminom ka ng vitamins, bibigyan ka talaga at siya pa rin bibili. Siya pa bumibili. Which is, obligasyon naman talaga nila yun, di ba? Pag nasa labas naman kami, talagang kung anong gusto mong kainin, orderin mo. Doon sa restaurant, iiwan niya yung card niya. Ano pa ba? Basta maalahanin siya. Sobrang maalahanin compare doon sa babae. So, para sa akin, compare din sa amo ko dati nasa Libya, kasi nasa Libya ako, nasa Egypt. Guys, mas gusto ko yung dito amo ko sa Turkish. So, yun lang. Sa nagtatanong sis, mababait po sila. Pero siguro sortihan lang din. Meron din amo na hindi ganon. Pero sa narinig ko, wala naman talaga as in sinasaktan, binubugbog, or mga Palawa naman, ito share ko lang ha. Hindi ko siya amo. So, kanina guys, di-off ako. So, di-off ngayon, umuulan, nag-isno sa labas. So, makaka ako ngayon ng bus. Ngayon, naka-idlip ako sa bus. Di lumampas ako. Dito kasi sa Turkey, hindi basta-basta pumara ka at bumaba ka. Siyempre, antayin mo kung saan yung next na babaan niya ngayon. So, ngayon, medyo malayo na ako sa babaan ko. So, ngayon, madilim na dito kasi nga winter pa. So, ngayon, bumaba ako at nagpumara na ako ng taxi kasi, siyempre, kailangan kong sumakay ng taxi papunta dito sa trabaho ko. So, ngayon, ang tagal ko na nakatayo doon sa sa highway, wala akong makitang taxi. So, sa kakalakad ko, umaambon pa may nakita ko yung parang malaking gate. So, hindi ko alam kung ano yun kasi medyo madilim. So, ngayon, pumunta ako doon. Ang purpose ko nung una ay para sumilong kasi nga umaambon-ambon. So, naisip ko din na makisuyo na lang din ako doon na tatawag sila ng taxi para sa akin. Kasi di ba parang mayroon silang radyo. Yung tawag yung walkie-talkie. Anong tawag parang radyo nga. So, ganun, yun, nakisuyo ako, in-entertain naman din ako sa mga security doon. So, ngayon, marami din mga security doon, pero hindi ko alam kung ano yun sa loob, village. Siguro village junior or school. Kasi nga medyo madilim na nga. Tapos, yun nga, nagtanong ako sa na pwede ba akong kukunan ng taxi. Sabi niya, sige, upo ka lang dyan. Talagang kinunan pa niya ako ng upuan, pinaupo niya ako doon. Tapos, sabi niya, pagkatapos tumawag siya, sabi niya, 10 to 15 minutes. Sabi niya, okay lang daw. Sabi ko, oo, okay lang, walang problema sa akin. So, lumampas na, wala pa rin. So, parang nainip na ako doon. Tapos, once na parang nakita niya kung nainip ako, nakaupo doon, yun, kinakausap niya ako, sabi niya, papunta na daw. Yung ginaganon niya ako. So, pagkatapos nun, siguro mga 20 minutes, ayun, dumating na yung taxi. So, umaambon nga siya. Tapos, sabi, ano mo yung isang security, guys? Pinayungan pa niya ako pumunta doon sa labas. Pumunta sa labas para sumakay ng taxi. Sabi ko nga sa kanya, hindi ako na lang kaya kung napupunta akong payung. Kasi parang nahihiya rin ako, di ba? Tapos sabi, no problem. Tapos pagdating doon niya, binuksan niya yung pintuan ng taxi. Tapos kinausap niya doon yung taxi driver. Sabi niya, baka daw ako singilin daw ng mataas. Kasi nga, siyempre foreigner ako. Tapos ganun daw, wag daw ganun. Tapos yun, sinabi niya sa akin. Sabi niya, sinabi ko na doon sa taxi driver na doon, ganun daw kasingilin ng taas or kailangan daw talaga kung ano yung nasa meter. Sabi ko, alam mo nung time na yun, parang na-touch ako sa ginawa niya kasi maliit na bagay pero sobrang appreciated ko kasi di ba yung iba pagkatawag sa akin, nandyan, bahala ka na pumunta doon. Yun talaga siya, parang inalalayan talaga niya ako. Sinabi niya, ingat. Hindi ko man masyadong nung time na yun, ganda-ganda ko kasi may nagganon sa akin. Char. So, yun nga guys. Piling ko mababait naman sila. Wala pa naman ako naka-encounter na talagang masama yung mga turkeys dito. So, ganun lang guys. Salamat. Salamat sa panonood.